Benji, halika nga rito sandali. May ipapakilala ko sa'yo. Sino naman yan, kuya? Huwag mo sabihing nag-ampon ka na naman. Benji naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Pasensya na, hindi ko alam kung pwede akong tumira dito. Pero tatanawin kong malaking utang na loob, mga anak. Wala na talaga kasi akong matirhan pa at wala na akong kamag-anak. Kuya, dami na natin dito sa bahay. Benji, intindihin naman natin. Yung si Aling Manda, nakilala ko siya sa palengke kanina. At wala na siyang matirhan. Kawawa naman kaya nagpasya kung dalhin na siya rito. Kuya Billy naman ang dami na nating pinatitira rito sa bahay. Nagmumukha ng ampunan to. Ang dami ng matatanda at mga bata rito. Hindi ka ba napapagod? Ano naman, may pera naman tayo. Hindi ko kayang tiisin ng taong walang mauuwian. Alam mo naman na ganito talaga ako, di ba? Ayokong maranasan ng ibang naranasan ng mga magulang natin noon na tumira sa kalye hanggang sa lumaki tayo. Kilala na si Billy bilang baklang hindi marunong tumanggi kapag may nangangailangan. Hindi siya lumaki na marangya at lumaki siya sa kalsada. Ngunit nang tumanda siya at nagtagumpay sa negosyo, mas lalo siyang naging maawain at matulungin. Sa bahay nila, hindi na bago na maingay at magulo. Mga batang palaboy, mga matatandang namamalimos sa kalye. Lahat yun, tinanggap ni Billy na parang tunay na kamag-anak. Si Benji na kapatid niya, madalas kabaligtaran niya at praktikal. Mas maingat at prangka. Ngunit dahil mahal siya ng kapatid at kapag nakiusap si Billy, napapapayag din ito. Ngayon, isa na namang bagong mukha ang dadagdag sa tahanan nila. Yun ay walang iba kundi si Aling Manda. Kuya, hindi siya nagrereklamo ko Pero sigurado ka bang okay tong si Aling Manda? Mukha pa namang kaya niya magtrabaho sa sarili niya Ay naku, Benji, hayaan mo na ako. Saka may sakit si Aling Manda kaya hindi pa siya makapagtrabaho. Yun ang sinabi niya sa akin kaya ako siya kinupkup. Kawawa naman yung matanda. Kung ayaw nyo, aalis na lang ako, mga anak. Hindi ko kayo gustong abalahin pa dito sa bahay ninyo. Hindi naman po sa ganoon, Aling Manda. Pero kasi... Huwag ka na mahiya, Aling Manda. Dito ka muna. Maayos dito at kahit papano may matitiran at makakain ka. Kung ano kakainin namin dito, yun din ang kakainin nyo. Kaya huwag na kayong mag-alala. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit at malaking bagay na ito sa akin. Kuya, saan mo ba nakita to si Aling Manda? Sa palengke nga. Nakaupo lang siya sa gilid at basang-basa dahil umulan kaya naawa ako. Hindi talaga kaya ni Billy ang makakita ng taong naghihirap. Tila automatic sa kanya ang mag-alok ng tulong. Ilang beses na rin siyang napagalitan ni Benji dahil sa sobrang pagiging bukas palad. Ngunit hindi yun nagbabago. Ang bahay nila ay malaki, maaliwalas at halos kalahati nito ay ginawa talaga ni Billy bilang tirahan ng mga inampon at tinulungan niya sa nakaraan. May mga batang nag-aaral na ulila na dati niyang kinukupkup, may mga nangangalakal dati na ginawang hardinero, at 2 alin na tumutulong magluto at maglinis noon pa. Para kay Billy, mas masarap kumain kapag may kasalo, at mas masarap ang buhay kapag may natutulungan. O siya, Aling Manda, dito ka na muna sa guest room. Malinis dito, may kumot, may electric fan at may cabinet. Billy, sobra-sobra na to. Parang hindi ako sanay sa ganito kagandang kwarto. Kuya, baka bukas 10 tao na naman ang madagdag dito sa bahay Ay naku, tumigil ka nga, Benji. Kesa naman matulog sila sa kalsada. Dito na lang. Wala namang gumagamit nitong kwarto. Pasensya ka na kung istorbo ako. Ayos lang naman sa akin kahit sa sala na lang ako matulog, mga anak. Hindi ka istorbo. Mas masaya kapag marami tayo dito. Kaya ituring niyo po itong bahay niyo. Huwag kayong mahiya. Pagpasensyahan niyo na itong kapatid kong si Benji, ha? At talagang ganito lang siya magsalita, Aling Manda. Una, ganito talaga ako magsalita.
Pero sana kuya, mag-isip ka rin paminsan-minsan. Habang inaasikaso ni Billy si Aling Manda, si Benji naman ay lumabas sa sala. Napakamot siya sa batok. Medyo dismayado ngunit hindi naman siya masamang tao. Alam niyang may mabuting puso lang ang kapatid niya, ngunit sobra nga lang. Subalit pagkatapos ng sandaling pagkadismaya, napangiti rin siya. Kahit kailan hindi nagbago si Billy. Kahit bakla siya at madalas pinagtatawanan dati sa barangay, siya ang pinakamatapang, pinakamasipag at pinakamaawain. Marami siyang naabot dahil sa tiyaga at talino, ngunit hindi kailanman nawala ang pagmamalasakit sa kapwa. Kaya kahit pa ilang beses nang nawala ng pera si Benji dahil sa mga inampon ng kuya niya, alam niyang walang masama sa totoong kabutihan. At kung minsan, yun ang nagpapagaan ng buhay nila. Magulo ang bahay, ngunit masayang presensya ng mga taong tinutulungan ni Billy. Kuya, may papaluto ka ba mamaya? Parang dumami tayo ngayong araw eh. Oo, ganun talaga. Magluluto na lang ako mamaya ng sopas na makakain si Aling Manda. Nako, wag niyo na akong alalahanin, Billy. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran lahat ng ito. Naku, Aling Manda, hindi nyo naman po kailangan magbayad eh. Basta masaya kayo, masaya na rin ako. Alam mo kuya, minsan naiisip ko, paano kung maisipan mong ampunin pati buong barangay? Kung kaya ko, bakit hindi? Hindi ko alam kung paano ko napunta sa inyo. Pero salamat talaga mga anak. Inoobserbahan ni Billy si Aling Manda. Maputla ang balat, payat at halatang matagal nang walang kumakalinga. Sa isip-isip ni Billy, hindi dapat ginagawang malaking issue ang pagtira ng isang taong walang matitirhan. Marami silang extra rooms, malaki ang kita ng negosyo niya, at kayang-kaya niyang magpakain ng mga taong hindi niya kadugo. Wala siyang balak magtanong ng nakaraan ni Aling Manda, at para sa kanya, mas mahalaga kung saan magsisimula ang isang tao, hindi kung saan ang galing. Naisip niyang baka kaya may bahagyang ilap sa mata ni Aling Manda ay dahil sa bigitong magkaroon ng tahanan. At kung ang bahay na ito ang magiging simula, ay bukas ang pinto niya. Sige na, Aling Manda, magpahinga ka na muna. Tatawagin na lang kita mamaya pagkakain na, ha? Naku, kung may maitutulong ako, sabihin niyo lang. Pwede kang tumulong maghiwa-hiwa ng gulay mamaya. Wag na. Hayaan mo magpahinga muna si Aling Manda, Benji. Ayos lang, Billy. Gusto ko rin naman yung may ginagawa. Kuya, baka gusto mo rin akong paupuin. Pagod na ako buong araw eh. Tumigil ka nga, Benji. Ikaw tumas bata at walang ginagawa, no? Oo na. Naku, kailan kaya ako babalik sa trabaho ko sa Japan nang makalanghap man lang ng sariwang hangin? Sumapit ang hapunan, sabay-sabay silang kumain. Maingay, magulo, ngunit masaya tulad ng nakasanayan sa bahay nila. Maging si Billy ay galing sa hirap at naranasang tumira sa kalye, kaya hindi bago sa kanya ang kwento ng mga ito. Ngunit may kakaibang lungkot sa mata ni Aling Manda na hindi pa niya mabasa. Hindi niya na yun natanong. Alam niyang darating ang araw na kusang sasabihin ng Ali ang pinagdadaanan nito. Pagkatapos kumain, nagligpit si Benji. At si Aling Manda ang nagpunas ng mesa. Si Billy naman ay napaupo sa sofa. Pagod man, ngunit kontento. Para sa kanya, ang bahay ay mas gumagaan kapag may bagong buhay na gustong magsimula ulit. Wala siyang ideya sa laki ng bagyong paparating na ang kabutihang ipinakita niya ay pagmumula ng isang matinding pagsubok. Isang araw, Billy, ako nang bahala sa pagluluto ha. Hindi na kayo dapat naghihirap dyan sa kusina. Wala naman akong ginagawa kaya mula ngayon, ako na ang bahala.
Naku, Aling Manda, hindi naman po kami nahihirapan. Sanay naman kami dito. Pero sige po, kung gusto niyo pong tumulong. Naku, baka hindi niyo po kayang iluto to, Aling Manda. Ay nako Benji, hayaan mo ko. Masarap ako magluto. Hindi nyo pa natitikman ang specialty ko. Aling Manda, gusto niyo po ba ng tulong? Pwede ako maghiwa ng gulay. Hindi na, baka maiba ang sukat. Ayoko pa naman na iniistorbo ako. Kaya ako na ang bahala sa lahat. O siya, sige. Titikman namin yung specialty mo, Aling Manda, ha? Nang sumunod na araw na yun, ramdam agad sa bahay ang pagbabago ng bawat galaw ni Aling Manda. Kung noong unay mahiyain pa ito at parang hindi sanay sa malaking bahay, ngayon ay parang siya pa ang may-ari. Lahat ng sandok, lahat ng kawali, pati asin at toyo ay gusto niya hawak niya. Hindi rin siya makontento sa simpleng pagluluto at kailangan siya ang bida. Kailangan siyang magluluto ng lahat lalo na para kay Billy. Kapag si Dina o si Benji ang kumain, wala siyang pakialam. Ngunit pag si Billy ay sobrang alaga niya. Kuya, konti na muna ang kainin mo, ha? At nagda-diet ka, di ba? Ay, grabe ka. Masarap kaya ang amoy ng niluto ni Aling Manda. Ang bango, oh. Kuya Billy, baka gusto mong tikman din tong niluto ko kagabi. Ininit ko lang to ng konti kaya masarap pa rin to. Ay hindi na kailangan. Ito ang kakainin ni Billy. Kain na Billy, yan ang masarap at niluto ko yan para sa'yo. Aling Manda, dami naman nakahain. Baka sobra-sobra na yan. Hayaan mo Benji, alam ko na ang paborito ni Billy. Napakasipag niya kaya deserve niya ang espesyal. Naku, salamat ha. Pero hindi naman kailangan espesyal. Basta masarap kahit simple lang okay na sa akin, Aling Manda. Hindi Billy, iba dapat ang pag-aalaga ako sa'yo. Aling Manda, bakit po dinamihan niyo ng asin? Ay huwag ka na magreklamo, kumain ka na lang dyan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong kumukunot ang noo ni Benji habang pinagmamasdan si Aling Manda. Kahit anong pagkain ang lutuin nito, si Billy lang ang inuuna. Si Billy lang ang gusto niyang pinagsisilbihan. Ngunit ang problema, hindi masarap ang luto. Minsan, malabnaw ang sabaw, maalat ang adobo at napakarami kung maglagay ng mantika. Subalit dahil ayaw ni Billing mapahiya ang ale, pilit pa rin niyang ninunguya ang mga niluluto nito. Kuya, di talaga masarap. Hayaan mo na, Benji. Hindi lahat ng pagkain kailangan perfect. Basta may puso ang nagluto, ayos na yan. Kuya Billy, baka gusto mo ng sardinas na lang. Alam ko po kasing bawal sa inyong maalat eh. Hindi niya kailangan niyan, Dina. Ako nagluto niya no. Kain ka na, Billy. Walang bawal-bawal basta masarap ang luto ko. Oo na, kakain na ako, Aling Manda. Naku, nakakataba naman ng puso at palagi niyo akong pinagluluto. Sige na, kumain na tayo. Lalamig na itong pagkain, oh. Kukuha na lang ako ng sardinas nang magkalaman ng tiyan ko. Benji, tumigil ka nga. Nakakahiya. Aling Manda, baka naman pwede kami ang magluto minsan. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Basta si Billy masaya, masaya na rin ako. Hindi maitatanggi na may kakaiba sa kilos ni Aling Manda. Sa unang tingin ay para siyang mapagkalinga. Ngunit habang tumatagal, may kapansin-pansing ugali na ang gusto niya lang lagi, siya ang bida. Siya ang gumagawa ng lahat para lang mapansin ni Billy. Sa loob ng bahay, siya rin ang unang nauupo sa sala. At siya ang dapat laging may hawak ng remote sa TV. Walang kahit sinong makakapanood ng ibang palabas maliban sa gusto niyang panoorin. Aling Manda, manonood po sana kami ng news ni Kuya Benji. Mamaya na, ito na munang pinapanood ko at maganda ito. Aling Manda, 1 oras ka na dyan eh. At ano ngayon? Kayo ba ang unang umupo rito? Ako, di ba? Oo, kalma lang kayo. Pwede namang salitan kayo dyan sa panunood. Hindi nga nagpapahiram yan ng remote eh. Benji, konting pasensya. Matanda na si Aling Manda. Pagbigyan na natin.
Kuya Billy, gusto ko rin po sanang manood ng palabas na paborito ko. Hindi pa tapos ang episode ko. Mamaya na kayong lahat. Kuya, kailangan mo na yatang kausapin si Aling Manda. Parang hindi na to tama eh. Bahay natin to. Hayaan nyo na. May pinagdadaanan lang siguro si Aling Manda at gusto niya maglibang. Kasama sa pagiging mabait ni Billy ang napakahabang pasensya niya. Kapag pinagagalitan si Dina, ipinagtatanggol niya. Kapag napipiko naman si Benji, pinapakalma niya. Ngunit pag si Aling Manda ang nang-aabuso, humihinga lang siya ng malalim. Paulit-ulit. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit parang ayaw niyang may masabi laban sa matanda. Siguro dala ng awa o dahil gusto niyang maramdaman ni Aling Manda na ligtas ito. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nakakaramdam ng pangamba. Kuya, ano na naman yung bitbit mo? Di damit para kay Dina, para sa graduation niya next month. Regalo ko to sa kanya. Kuya Billy, para sa akin to. Grabe, ang ganda naman. Salamat po. Ano yan? Damit po para kay Dina, para may susuotin siya sa special day niya. At bakit mo naman siya binilhan? Ha? Bakit hindi? Natuwa kasi ako sa kanya at magtatapos na siya sa high school. Kung tutusin, hindi lang sana damit ang regalo ko sa kanya eh. Oo nga naman, pinaghirapan niya yun. Masipag na bata si Dina kaya deserve niya yan. Dagdagan mo lang ng bagong cellphone, kuya. Aling Manda, gusto niyo pong suot ko? Sandali po at isusukat ko. Wag na, hindi na kailangan. Aling Manda, bakit parang hindi ka masaya? Wala, pagod lang ako. Pagod? Umupo ka lang naman buong maghapon pagkatapos mo magluto ah. Hindi mo naiintindihan, Benji. Nakakapagod maging matanda. Naku, magpahinga ka na muna sa kwarto, Aling Manda. Sige, wag niyo muna akong istorbohin. Kuya, nagdabog na naman oh. Hayaan mo na, sensitive lang si Aling Manda. Kuya Billy, okay lang po kaya siya? Oo naman, Dina. Pabayaan na muna natin siya. Baka emotional lang. Saka matanda na siya kaya siguro mabilis siyang mapagod. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng kwarto, si Aling Manda ay nakaupo sa gilid ng kama at mariing nakapikit. Hindi siya pagod, hindi siya emosyonal, naiinis siya, naiinggit siya. Nangihinayang siya kung bakit laging may regalo si Dina. Bakit laging si Dina? Dahil babata pa si Dina at siya ay matanda na? Kuya, hindi mo pa rin talaga napapansin? Ano ba kasing sinasabi mo, Benji? Kuya, lagi siyang nasasaktan pag may regalo ka sa iba. Laging galit pag hindi siya pinapansin. Tapos lagi nagtatampo pag hindi siya ang inuuna mo. Benji, matanda na si Aling Manda. Sensitive ang mga matatanda. Kuya Billy, may naririnig po kong umiiyak sa kwarto ni Aling Manda. Ha? Sige, titignan ko. Huwag na kuya. Pamilya tayo rito. Kaya kung may problema si Aling Manda, kailangan ko siyang kausapin. Baka sakaling gumaan ang loob niya. Kuya Billy, sana maging okay ang lahat. Sana nga pero kuya, iba ang kutob ko ah. Sus, ano ba yung sinasabi mo? Kung ano-ano na lang iniisip mo. Sa puntong yun, wala pang nakikita si Billing masama. Para sa kanya, ang problema ay maliit lang. Normal ang tampuhan, normal ang selosan. Hindi niya alam na ang simpleng tampo ay unti-unting nagiging galit. Ang galit ay unti-unting nagiging inggit. At ang inggit ay unti-unting nagpapabago ng ugali at isip ng tao. At hindi rin alam ni Billy, habang tumatagal, si Aling Manda sa kwarto ay mas nagdidilim ang mga iniisip nito. Hanggang sa isang araw, Benji, parang ang bigat ng dibdib ko. Ang hirap huminga. Ano ba naman yan, kuya? Ilang araw na yung ubo mo ah. Kuya Billy, gusto mo po ba ng salabat? Gagawan ko po kayo. Wag na. Ako na ang gagawa ng salabat para kay Billy. Aling Manda, huwag niyo naman pong tampalin ang kamay ni Dina.
Ako na nga ang gagawa ng salabat para kay Billy eh. Hindi si Dina. Kahit kailan talaga sumusulpot ang batang yan. Wag na, Aling Manda. Salamat na lang. Ipapahinga ko na lang ito. Nako Billy, hayaan mong alagaan kita at ito lang ang magagawa ko sa iyo. 1 linggo na ang nakakaraan mula ng unang maramdaman ni Billy ang kakaibang sakit. Nagsimula lamang ito sa simpleng pagkahilo at ubong hindi mawala-wala. Akala nila simpleng trangkaso lang. Subalit habang tumatagal, mas lalo itong gumagrabe. Minsan sa hapon, bigla na lamang siyang nanginginig at madalas na uubo ng may kasamang matinding pagkirot sa lalamunan. Kahit si Benji na dati lagi pa nagbibiro sa kapatid, hindi mapalagay. Napapansin niyang lumalamlam na ang mukha ni Billy at parang napapagod kahit wala namang ginagawa. At sa gitna ng lahat, si Aling Manda naman ay sobrang aalalay, sobrang concern, sobra para hindi mapansin. Ngunit kahit papano, napansin niyo ni Benji. Kuya, bakit ganyan ang kulay ng plema mo? Hindi na normal yan ah. Parang dugo na yan eh. Ewan ko ba, parang ang kati sa loob ng lalamunan ko. Kuya Billy, may nakita po akong parang puti sa tissue. Puti? Anong puti? Parang gumagalaw po. Ay nako, baka hibla lang yan ng tissue. Huwag niyong intindihin. Benji, tignan mo nga. Kuya, hindi to hibla. Uod to. Doon na nagsimulang kabahan si Benji. Hindi basta plema ang lumalabas kay Billy kundi may mga maliliit na uod. Buhay na gumagalaw na hindi nila maintindihan kung paano napunta sa lalamunan niya. Dinala nila agad si Billy sa doktor. Ngunit nang suriin ito, walang nakitang impeksyon, walang parasites, at ang mga buhok at uod na dinala nila ay imposible ayon sa doktor. Hindi raw nanggagaling sa katawan ni Billy ang mga yun, lalo tuloy silang nalito. Samantala, si Aling Manda ay kunwari sobrang nag-aalala. Halos hindi lumalayo kay Billy at palaging nakabantay. Ngunit para kay Benji, may kakaiba sa paraan ng pagkakatingin ni Aling Manda na hindi niya alam kung ano, ngunit may mali. Benji, mas masakit ngayon. Parang may kumakagat sa loob ng dibdib ko. Kuya, dali na kita sa ibang doktor. Hindi ako papayag na ganito ka lang. Kuya Billy, uminom ka muna ng tubig. Dahan-dahan lang po. Billy, halika dito. Ako ang susuri sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kailangan mo lang ng pahinga. Pahinga? Aling Manda, hindi niya ito may papahinga lang. Benji, huwag ka sumigaw. Mas sumasakit ang ulo ko. Kuya, umiinit ka na naman oh. Nilalagnat ka. Sa gabing yon, hindi halos makatulog ang lahat sa bahay. Si Billy ay hindi mapakali. Paulit-ulit umuubo at sumasakit ang sikmura. Tuwing dudura siya sa basurahan, may lumalabas na maliliit na puti na parang napakaliit na bulate. Minsan 1 o 2 lang, ngunit minsan ay marami. Hindi yun kayang itago ni Benji. Kinabahan siya ng sobra. Si Dina naman, halos maiyak na sa takot. Si Aling Manda, wala sa tono ang pag-aalala at sobrang lambing at sobrang dikit kay Billy. Halos ayaw papalapitin si Benji. Para bang gusto niya na si Billy ay nasa ilalim lang ng kanyang pag-aalaga. Kuya, umiihi ka ba ng maayos? Oo, pero masakit. May kumikirot eh. Aray! Kuya Billy, baka kailangan mo na talagang ma-confine. Ayoko, wag muna. Saka kailangan natin magtipid sa ngayon at humina ang kita ng negosyo. Kuya, hindi itong oras magtipid. May mga uod nang lumalabas sa katawan mo. Saka hindi ka nga nangingimay gumastos para tumulong sa iba eh. Benji, wag mong pagalitan si Billy. Wag mo siyang ini-stress.
Ayoko sa ospital. Gusto ko dito lang. Mas kampante ko eh. Diyos ko naman, kuya. Kinaumagahan, napasigaw si Billy sa banyo at narinig yun ng lahat. Nang tumakbo sila, nakita nilang halos nanginginig si Billy habang may itinuturo sa inidoro. Sa ihi niya, may mga maliliit na puting uod, buhay at gumagalaw. Halos mapasigaw si Dina sa takot. Si Benji ay halos mawala ng kulay sa mukha. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay si Aling Manda. Nakatakip ang kamay niya sa bibig. Kunwari nagulat ngunit kita sa gilid ng mata niya na hindi siya gaanong nag-aalala. Kung tutuusin, parang alam na niya na mangyayari yun. Subalit hindi ito napansin ni Billy dahil halos mawalan na siya ng malay sa sakit. Kuya, tama na to. Dadali na kita sa ospital. Ayoko na makipagtalo. Benji, magpapahinga lang ako. Baka gumaling pa to. Kuya Billy, hindi na po normal yan. Hindi na talaga. Billy, dito ka na lang. Mas panatag ka dito kaysa sa ospital. Aling Manda, itigil mo nga yan. Hindi ka nakakatulong. Benji, wag mo siyang sigawan. Ang bigat ng ulo ko. At saka parang may gumagalaw sa loob ng kalamnan ko. Kuya, wag ka na magsalita. Huminga ka lang ng dahan-dahan. Lumipas ang araw at buong magdamag nagising si Benji habang minamatyagan si Billy. Halos hindi na kumikilos ang kuya niya at ang dating masayahing boses parang nawala. Nakaupo lang si Aling Manda sa gilid ni Billy. Hawak ang basang bimpo at kunwari inaasikaso ang bawat pag-ubo nito. Subalit sa bawat dampi niya ng bimpo sa noo, hindi mapigilan ni Benji ang makaramdam ng kakaibang kaba tungkol kay Billy. Bakit tuwing lalapit si Aling Manda ay parang mas nasasaktan si Billy? Bakit tila kumakalma lang ang kuya niya kapag siya o si Dina lang ang naroon? Hindi pa niya alam ang sagot, subalit malinaw na sa kanya na may mali. Benji, sumasakit din ang tiyan ko. Kuya, dahan-dahan lang. Hinga lang. Billy, halika dito at hihilutin ko. Maiibsan yan. Hindi, ako nang bahala. Umupo ka na lang dyan, Aling Manda. Bakit ba? Anong problema mo? Benji, huwag na kayong mag-away. Mas sumasakit pag maingay eh. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo pang naging matindi ang sakit ni Billy. Parang may kung anong gumagalaw sa loob ng sikmura niya. Para bang may kumikislot. Sinusubukan niyang tiisin ang sakit, ngunit habang tumatagal hindi na niya mapigilang mapahiyaw. Si Benji ay tumakbo agad sa kanya. Hahawakan ang kamay niya at pipilitin siyang huminga ng malalim. Si Dina naman, kahit natatakot, tumutulong magdala ng tubig at gamot. Samantalang si Aling Manda, nakaupo lamang. Tahimik ngunit hindi alam kung bakit parang may kakaibang ngiti sa labi niya tuwing tatalikod sila. Isang ngiting mabilis niyang tinatago kapag may nakatingin. Kuya, bukas na bukas din pupunta na tayo sa ospital. Hindi na ako papayag na tumagal pa tong nararamdaman mo. Benji, salamat ha. Pero huwag kang mag-alala. Baka bukas gumana to. Kuya Billy, huwag mo na kaming pangunahan. Kahit ngayon lang. Nag-aalala na kami sa'yo, kuya. Matulog na kayo. Ako nang bahala kay Billy. Babantayan ko siya buong gabi. Hindi. Ako magbabantay sa kanya. Umalis ka na muna, Aling Manda. Kaya ko na to. Bakit ba parang pinagtatabuyan mo ko? Gusto mo rin bang magkasakit? Ano? Benji, tama na. Masakit na. Masakit. Ha? Kuya Billy, Diyos ko. Ang dami mong sinukang puti-puti. Halos hindi na makatayo si Billy.
Bumagsak siya sa sofa at mabilis na sinalo ni Benji. Nang hawakan niya ang ulo nito, naramdaman niyang sobrang init nito na parang naglalagablab. Halos hindi na makapagsalita si Billy. Halos pabulong na lang ang bawat salita. Si Benji naman, hindi alam ang gagawin ngunit isa lang ang malinaw. Hindi niya na kayang panoorin pang mas lumala ang kalagayan ng kapatid niya. Si Dina ay palingalinga at halatang natatakot. At si Aling Manda nakatayo lang sa gilid, tahimik at walang reaksyon. Parang hindi nagulat, parang alam na niya ang mangyayari. Sa gabing yun, hindi pa alam ni Benji ngunit nagsisimula na ang pinakamatinding uno sa buhay nila. Kuya, halika na. Dadalhin na kita ngayon din sa ospital. Sandali. Bigyan mo ako ng konting oras, Benji. Kuya Billy, natatakot na kami. Ang hina mo na. Ay nako, sayang lang ang pera sa ospital. Tumigil ka na, Amanda. Bakit ka ba nakikialam? Benji, tulungan mo akong tumayo. Oo kuya, huwag ka mag-alala. Nandito ako. Hirap nang huminga si Billy. At sa bawat ubo niya, meron pa ring lumalabas na maninipis ng puting uod. Si Benji ang halos nag-aalaga magdamag. Habang si Aling Manda panay ang kunwaring pag-aalala, subalit hindi naman talaga tumutulong. Pinipilit na nila si Billing sumakay sa sasakyan. Ngunit sa bawat hakbang, lalo siyang nangihina. Nagpapanik na si Dina at ang iba pang ampon dahil pakiramdam nila'y mawawala na ang taong nagligtas sa kanila mula sa lansangan. At sa gitna ng kaguluhan, may isang taong tahimik na lumabas ng kwarto. Si Mang Agustin na isa sa mga taong tinulungan ni Billy. Sandali! Mang Agustin, ano yun? Kailangan na namin siyang madala sa ospital agad. Hindi siya gagaling sa ospital. Mang Agustin? Bakit? Ano pong ibig niyong sabihin? May gumawa nito sa kanya at hindi doktor ang makapagpapagaling sa kanya. Kung ganun, sino? Lumapit si Mang Agustin kay Billy na halos mawalan na ng malay. Tinignan niya ang mga uod na lumalabas sa bibig at ilong nito. At hindi na siya nagduda. Kabisado niya ang uri ng sumpang yon. Matagal na niyang isinara ang mundo ng panggagamot sa sarili niya. Pinili niyang mamuhay bilang simpleng matanda. At walang may alam na isa pala siyang kilalang manggagamot sa kanilang probinsya hanggang ngayon. Araw-araw niyang naririnig ang paghikbi ni Billy, subalit pinipigilan niyang makialam. Ngunit ngayong nakikita niya na halos wala ng malay ang taong nagpakain, nag-aruga at nagbigay sa kanya ng tahanan, hindi niya na kayang manahimik na lang. Huminga siya ng malalim at bumulong. May kumulang sa kanya at kilala ko kung sino. Kulam? Sino? Sabihin niyo! Si Manda! Ha? Si Aling Manda? Hoy, aba ako pa talaga. Ako na nga nag-aalala sa kanya. Tumigil ka! Nakikita ko ang lagda ng ginawa mong kulam. Hindi ako maaaring magkamali at kahit kailan, hindi pa ako nagkamali sa pagbasa ko sa lagda. Aling Manda? Bakit mo ko ginawa ng ganito? Bakit hindi? Ano? Ibig sabihin totoo? Nag-iba ang mukha ni Aling Manda. Ang dating paawa at palaging nagkukunwaring inaapi ay napalitan ng malamig na tingin. Para bang may bigat na gumuhit sa hangin sa loob ng sala. Napaatras si Dina at ang iba pa. Hindi makapaniwala sa revelasyong yun. Si Billy naman, hindi halos makapagsalita. Nanginginig sa sakit at pagkagulat. Mula sa gilid ng sala, naglakad si Mang Agustin palapit kay Manda.
At doon lalo niyang nakumpirmang may daladala itong itim na kapangyarihan. Ramdam niya ang bigat ng sumpang ibinuhos nito sa kaawa-awang si Billy. At doon na nagsimula ang tunay na banggaan. Oo, ako ang kumulam sa iyo, Billy! Wala kang puso! Bakit mo nagawa to sa kuya ko? Dahil gusto kong ako lang ang nandito. Pero inalagaan ka niya. Lahat kami inalagaan niya. Napakabait ni Kuya Billy para gawan mo ng ganito. Yun na nga ang ayaw ko. Bakit kayo pa? Bakit hindi ako lang? Hindi ganun ang pagmamahal, Aling Manda. At dahil sa inggit mo, muntik mo nang patayin ang taong tumulong sa'yo. Wala kang utang na loob. Unti-unti nang lumitaw ang tunay na motibo ni Aling Manda. Inggit na pilit niyang tinago, ngunit lumaki ng lumaki hanggang sa maging lason. Pakiramdam niya, dapat siya lamang ang pinahahalagahan ni Billy. Ayaw niya ng may iba pang inaampon. Ayaw niyang may iba pang nakatatanggap ng atensyon. At dahil dati siyang kilalang mangkukulam sa baryo nila, nasanay siyang kapag may hindi siya nagustuhan, magpaparusa agad siya. Kaya siya pinalayas dati at ngayon, muntik niya nang ulitin ang kasalanang yun. Habang patuloy siyang nagbubulgar ng sama ng loob, lalo namang pinanghihinaan si Billy. Kaya agad kumilo si Mang Agustin. Ilapag niyo siya! Gagamutin ko na! Mang Agustin, sigurado kayo? Utang ko sa kanya ang buhay ko. Mang Agustin, salamat. Ano pong kailangan naming gawin? Huwag kayong lalapit kay Manda. Mapanganib ang galit niya. Hindi niyo ako mapipigilan. Hiniga nila si Billy sa sahig. Kinuha ni Mang Agustin ang lumang kahon na matagal niya nang tinago mula nang tumigil siya sa panggagamot. Doon ay may mga dahon, langis at lumang tali na may mga sinaunang simbolo. Habang nag-uumpisa siyang magdasal, nagsimula ring umiyak si Billy. Hindi sa sakit, kundi sa pag-asa. Ang hangin sa paligid ay bahagyang lumamig at ang mga uod na kanina pa lumalabas sa bibig niya, unti-unting naglalaho. Samantala, si Aling Manda ay nanlilisik ang mata. Galit na galit dahil nauudlot ang ginawa niyang sumpa. Ngunit hindi na siya makalapit. Ramdam niya ang lakas ng proteksyong inilalabas ni Mang Agustin. Billy, ako lang dapat ang kasama mo. Hindi sila. Manda, hindi ako pumipili ng isa. Lahat kayo'y mahal ko. Kaya ako kayo tinutulungan. Hindi ko kailangan ng pagmamahal na pinaghahatian. Kaya mo ba siya papatayin? Dahil lang doon? Oo, dahil gusto ko akin lang siya. Tama na! Pinuputol ko ng sumpa mo ngayon, Manda! Hindi mo ko kaya! Diyos ko, tingnan niyo, bumabalik na ang kulay ng mukha ni Kuya Billy. Habang nagpapatuloy ang ritual, unti-unting bumabalik ang lakas ni Billy. Ang kulay ng labi at balat niya na kaninang maputla, nagiging normal na. Ang dating hirap huminga ay napapalitan ng mas malalim at normal na paghinga. Ang mga mata niya ay dahan-dahang dumilat at sa unang pagkakataon matapos ang mga araw ng paghihirap, nakangiti siya ng mahina. Samantala, si Aling Manda ay parang nawala ng lakas. Ang dating tikas niya ay parang natunaw. Subalit kahit ganon, hindi pa rin siya humingi ng tawad. Nakatingin lang siya kay Billy na puno pa rin ng galit at pagkadismaya. Manda, hindi kita kinamumuhian. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kahit ngayon? Kahit muntik mo siyang patayin? Billy,
Handa ka pa bang tanggapin siya rito? Kung hihingi siya ng tawad, oo. Aling Manda, magbago ka na. Pagsisihan mo na ang ginawa mo. Hindi! Wala akong pagsisisihan! At yun na ang tumapo sa lahat. Nang hindi man lang nagsabi ng patawad si Aling Manda, tumalikod si Billy. Mabait siya, mapagpatawad at hindi marunong magkimkim ng galit. Ngunit may hangganan din ang pagiging mabuti. Pinakiusapan niya si Benji na ihatid si Manda palabas ng bahay. Walang kahit na anong salita. Lumabas si Manda na ang tanging bitbit ay ang galit na siya rin ang pumili. Samantala, si Billy ay unti-unting gumaling sa tulong ni Mang Agustin at tuluyang bumalik ang sigla niya sa bahay na puno ng mga taong minahal at minamahal niya. Ang kabaitan ay regalo, ngunit hindi ito dapat inaabuso. At ang pag-ibig, kapag pinilit at inangkin, nagiging sumpa. Sa huli, hindi ang kulam, kundi ang inggit at kasakiman ang tunay na sumisira sa tao. Ang pagpapatawad ay biyaya. Ngunit ang paglayo sa taong ayaw magbago ay isa ring anyo ng pagmamahal sa sarili. Wakas! Benji, alika nga rito sandali. May ipapakilala